Mapagpalang gabi po. Ito po na naman ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kasama ko po si Sister Cheryl dito po sa kanyang tahanan sa Barangay 96, Sonit, District 1, Tondo, Manila. Alam niyo po, every Saturday, ngayon lang nangyaring gabi po kasi dahil nakatulog, ay yung pagtulog ko nagkaroon ng problema eh. Nagising po ako alas 4 ng madaling araw, hindi na ako nakatulog. Ngayon ginawa ko, sinubukan ko pong matulog ng bandang alas 6. Nakatulog ako. Kaya medyo nagising ako, patanghali na rin po. Kaya hindi pwedeng hindi natin dalawin. Wala naman akong ginagawa. Okay, ganun lang po para maintindihan nyo. Bakit gabi na? Sa bagay, kahit ano sabihin ko kung araw, wala naman. Yung ilaw naman ang nagliliwa. Pero sa totoo lang tayo, gabi na po, ano? Ayan, mag-alas 8 na. Okay pa, walang problema. Tayo po ngayon ay tatako sa Biblia. Sa Biblia po, ang pinag-aaralan, isa lang. Salita ng Diyos. Wala na. At dito ngayon nakabatay ang paniwala ng isang tao o pananampalataya. Kailan? Pag siya po ay nakinig ng Ebanghelyo. Doon po talaga pinagmumulan yung isang pananampalataya ng isang tao. Kapag depende sa kanyang narinig. Di pa parang eskwela. Kung ano narinig mo sa teacher mo, sa libro binabasa niya, pag in-exam kayo, yun din ang kukunin mong sagot. Doon sa libro. Hindi ka kukuha kung saan. Ano po? Kaya, kung papasa ka o hindi. Ganun lang po yun. Ganun din po sa Diyos. Kailangan yung narinig mo sa Biblia. Sige, patungo tayo sa panalangin sa Diyos para patnubayan tayo. Siyang magturo sa atin. Panginoon Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami ni Sister Cheryl. Buksan ang puso't isip ng bawat isa. Ganon din ang mga nunod ng video ito. Upang kami po ay mapaliwanagan o maliwanagan panghigit sa iyong turo't aral. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayon kay San Pablo, ganito po ang ating mababasa. Sa Roma, sa chapter 8, basahin natin sa 31. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Napakaganda. Oo nga naman. Kung ikaw ay ulitin nga na, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin. Yung Diyos pumapanig sa atin, ha? Sino ang laban sa atin? Wala po. Ang sagot, wala. Bakit? Maging si Satanas man po, hindi siya makalaban. Bakit? Panig nga ang Diyos sa iyo eh. Kaya wala. Tuloy natin. Hindi niya ipinagkahit ang sarili niyang anak, kundi binigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, si Jesus po yan, anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? 33. Sino maghaharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Kumbaga sa korte, sino magdidemanda sa inyo? Sige nga, di wala. Bakit? Ang judge ang Diyos. Panig sa iyo ang Diyos. Isang kwento. Yung aeroplano po, nasa Himpapawid. Bigla pong nagloko yung isang makina. Alam niyo na po yung aeroplano, magkabila yung makina, no? Nung magloko po yung isang makina, tuloy yan sa huminto. Di natural, magkakagulo sila, pasahero. Medyo, yan, pag ganyan-ganyan ng aeroplano. Ngayon, ang sabi ng pasahero doon sa isang bata,
Hindi ka ba natatakot samantalang kami takot na takot dahil namatay yung isang makina ng eroplano? Hindi po kumikibo yung bata. Tuloy-tuloy lang sa kanyang paglalaro ng PSP, yung mga pinipindot po na laruan pambata. Hindi nagtagal po, may nagtanong naman. Tinanong na naman po yung bata, kung hindi ka ba nag-aalala na mamamatay tayo, sabi niya. Kasi nga, parang ganun na po ang mangyayari. Ngayon, sumagot po ang bata. Ang sagot ng bata, hindi po ako takot mamatay. So, yung tanong kasi, ng unang tanong, hindi ka ba takot mamatay? Yung tanong na pangalawa din, ganun din po, hindi ka ba takot mamatay? So, ang sagot ng bata, hindi. Sabi ng mga nagta, bakit hindi ka takot mamatay? Alam niyo po ba ano sagot ng bata? Yung tatay ko, ang piloto dito. Parang ganyan po ang ating pinapaksa. Tingnan mo ha. Sino ang maghaharap ng sakdal laban sa mga inirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Yung inirang. Sino yung inirang? Yung nakinig. Yung sumampalataya. Ang tawag po dyan, inirang o tinawag. Tignan nyo po sa Hebreo. Anong sinasabi? Para lang magkaroon kayo ng idea. Chapter 3. Basahin ko po. Verse 1. Mga kapatid, sa pananampalataya at kasama sa pagkatawag ng Diyos. Pagkatawag. Yun ang pagkahirang. Alalahanin nyo si Jesus na sinugo ng Diyos upang maging dakilang saserdote ng ating pananampalataya. Yung pagkatawag, pagkahirang, pareho lang po yun. Paano ka inirang? Paano ka tinawag? Babasa pa tayo ng talata. Ikalawang Tesalonica, chapter 2, 14. Sabi ni Pablo, ay tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita o salita ng Diyos, ipinahayag namin sa inyo upang maging kasama sa kalwalatian ng ating Panginoong Jesucristo. Inirang, tinawag, pare-pareho po yan. Called or elect. Kaya nga tanong ni Pablo doon, sino magsasakdal sa atin kung ang Diyos ang nagpapawalang sala? Kaya yung bata, ay hindi po ako takot. Ang tatay ko ang piloto kasi ng eroplanong ito. Parang ganun lang po in relation, ano? Pag ang Diyos ang umirang sa iyo, balikan natin yung Roma. Merong napakaganda nakalagay dito eh. Sinong hatol ng kaparusahan? Di wala. Si Jesucristo na nasa kanan ng Diyos, siya pa nga ang namatay at muling nabuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Ano yung salitang atin? Yung mga inirang, yung tinawag. Sino yun? Yung nakapaginig ng Ebanghelyo. Kagaya ni Sister Cheryl, nakapaginig siya. Inirang po siya, tinawag siya. Sino magsasakdal laban sa kanya sa Diyos? Walang tao. Pwede ba si Satanas? Opo. Pero may panalo ba si Satanas? Wala. Kasi po, meron pa bang tataas sa Diyos? Wala na. Si Satanas ka, nagtangkangang mas mataas pa siya sa Diyos eh. Ayon sa Isaias. Pero, nagpalalo po siya, naging mayabang siya. Kaya, inihulog siya ng Diyos sa lupa. At tinatawag pong masama. Masama kasi ang ginawa niya. Isipin niyo po ang Panginoon Diyos na sa kanan na nasa langit. Aba gusto ni Satanas, umigit pa siya ron. Siyempre hindi naman papayag ang Diyos.
ginawa lang kita pagkatapos lalampasan mo ako? No way. Kaya ang tawag sa kanya ay masama or Satanas. Yun po ang meaning ng Satanas is masama. Bakit? Lumalaban po siya sa Diyos. Lalabanan mo ang Diyos na gumawa sa iyo na nagaya ni Satanas? Hindi po. Kaya sabi rito sa Biblia, walang pwedeng magsakdal sa mga inirang o tinawag. Tandaan po natin, kapag isa ka pong inirang o tinawag, wala pong pwedeng magsakdal sa iyo sa harapan ng Diyos. Bakit? Inirang ka nga ng Diyos Lahat ng benepisyo nasa iyo. Lahat ng pangako nasa iyo. Kaya tandaan niyo po yan. Kaya ito sinasabi ni Pablo. Sino ang atol sa kaparusahan? Si Kristo Jesus, kung saan nasa kanan ng Diyos. Siya nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. 35. Sino makapag-iwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba o ang kapigatian? Ang pangusig o ang gutom? Ang kaubaran o ang panganib o ang tabak? Ay sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganib kaming mamatay sa buhong maggapon. Ibinilang kaming mga upang papatayin. Yan. Sabi ni Pablo, nang dahil kay Kristo, ibinilang kaming mga parang tupang papatayin. Kasi po, sa panahon ni Pablo po, sa pangangaral niya, marami po siyang nakakaengkwentro ng mga tao, iba-ibang paniwala. Kaya, yung sinasabi niya na persecution, yung sa English, alang-alang sa iyo, nanganib kaming mamatay buhong maghapon. Totoo po yun. Kapag nagtuturo ka ng tamang aral, para kang nanganganib. Bakit? Ako nga lang, karanasan ko Meron nagsabi sa akin, tututukan kita ng baril. Meron pa, pag nakita kita, kalbo ka, susunugin kitang buhay. At yung isang naranasan ko po, talagang may dalang kutsilyo. Pero salamat sa Diyos at inihilag ako ng Diyos sa ganon. Yung mga nagbanta sa akin, hindi ko naman po sinasabing matapang ako. Hindi lang ako takot sa kanila. Bakit? Sa Biblia po kasi, dapat ang katakutan mo ang Diyos, hindi ang tao. Tandaan niyo po yan. Kahit gaano pa katapang ang tao, huwag niyo po silang katakutan. Kahit pumapatay pa sila ng tao. Kapag hinirang ka ng Diyos, wala kang tingnan natin dito sa Biblia. Meron kasi nakalagay dito. Tingnan natin. Doon sa tingnan natin ano yung sinabi rito ng Biblia. Ito, Mateo 10:28. Anong sabi ni Jesucristo? Huwag ninyong katakutan ng pumapatay ng katawan. Sino pumapatay ng katawan? Tao. Ang tinutukoy. Ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ninyo ang nakakapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. O sino po yun? Ang Panginoon Diyos. Yun ang dapat nating katakutan. Ang Diyos ay may kapangyarihan para ilublob tayo sa apoy ng impyerno. Bakit? Almighty God yan Wala tayong magagawa. Yun. Kaya hindi tayo dapat natatakot sa mga pumapatay ng katawan. Sino yan? Kapwa natin tao.
Ewan ko naman sa mga ibang tao. Para bang masaya sila pag pumapatay sila ng tao. Hindi po tama yun eh. Halimbawa parang ganito Ang sabi ko nung araw, meron tayong mga hukuman. Korte. Kung halimbawa, otoridad ka, nakahuli kang isang masamang tao, papatay mo ba yun? Hindi. Dahil lang utos, huwag kang papatay. Ang gagawin mo, sasakdal mo sa hukuman. Ayan mo ang hukuman ang umatol sa kanila. Ano po? Liban na lang yung halimbawa, isa kang otoridad. Halimbawa, sabihin natin pulis ka, may dala kang warrant of arrest. Nang isisilbi mo yung warrant of arrest sa kanya, kumuha siya ng panaksak, kumuha siya ng pamalo, o kumuha siya ng baril. Nag-attempt po siyang sasaktang ka. Yan. Bilang alagad ng batas, may karapatan ka nang ipagtanggol yung sarili mo. Pero kung nakahuli ka, wala naman siyang ginagawang laban sa iyo. Eh, papatayin mo siya dahil sa iba't ibang dahilan. Maaaring galit ka. Yung iba kapitbahay dahil galit. Naalala niyo pa yung nangyari sa Paniki, Tarlac. Yung pulis, pero namatay din yung pulis na isa sa ano na lang sa kulungan. Naalala niyo po, boya? Ang pinatay niya magnanay. Dahil lang po sa kapirasong right of pay. Yung pulis po, nakabili ng lupa doon sa may Paniki. Taga Pangasinan siya eh. Kaya, meron na silang away nung nanay na pinatay niya. Dumating sa punto na, eto na naman sila. Dahil po sa right of pay lang. Wala namang ginagawa yung matanda. Wala namang hawak na armas. Maging yung anak niya, wala namang hawak na armas. Pero dahil si pulis, yan, pinahandad niya pagiging pulis niya. Siguro, sabi niya, minumura ako ng matanda eh. Eh, ba't hindi mo uli ng matanda? Pwede mo siyang isuplong sa barangay na minumura ka bilang alagad ng batas. Pwede mo siyang idemanda. Pero anong ginawa ng pulis po? Binunot ang baril, binaril yung anak na matanda, at binatay po yung matanda. Ngayon, umalis yung pulis. Dati siya po palang pulis Paranaque. Ginawa niya, sumuko sa kanyang hepe sa Paranaque. Pero siyempre, nakapatay siyang 2 tao eh. Eh, pulis siya sumuko. Siguro, akala niya, dahil doon siya sumuko, sa hepe niya dati, ipagtatanggol siya. Hindi po eh. Isinuko po sa otoridad. Yun ang ibig ko sabihin. Yung hepe niya, pwede niya bambarilin yung pulis na yan? Pwede. Pero hindi po ginawa ng hepe. Isinuko niya sa otoridad. Sa hukuman, umantong. Ganon din po yung matanda. Dapat, dinala niya sa barangay, then dinala sa hukuman. Ayan natin ang hukuman ng humusga. Ganyan din po ang pinapaksa natin. Bakit kailangan ka pang pumatay? Yan. Kaya dito sa Biblia, sino nga atol? Eh kung panig sa iyo ang Diyos, wala. Eh di wala. Aswelto ka. Yan po ang ibig ko sabihin. Kaya yung bata, sabi ng bata daw, ay bata, malapit na tayong mamatay. Babagsak na yung aeroplano. Di ka pa ba takot mamatay? Nasagot, hindi. Yung pala, yung tatay niya, piloto. Kung ang Diyos natin, ito, tuloy tayo. Ano nakalagay pa rito? Ay, sa Mateo pala ito. Doon sa Roma, balik tayo sa Roma. 8. Meron nakalagay doon eh.
Ito, tignan natin. 32, hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak. Kung ibinigay niya para sa ating lahat, kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ang kanyang anak? Sinong mag-aharap ng sakdal laban sa mga hinirang ng Diyos, gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila? Di wala po. Wala. Kahit sa literal, pag isinakdal ka sa hukuman, literal, bahala po ang Diyos magtanggol sa iyo, kaibigan. Ganyan po ang Diyos. Ganyan ang Diyos. Ipagtatanggol po tayo. Kasi inirang po tayo, tinawag tayo ng Diyos. Amen. Kailan? Noon tayo po ay nakapakinig ng Ebanghelyo o mabuting balita sa ating buhay. Kaya ang tawag sa atin ay anak ng Diyos. Kaya kung anak ka ng Diyos, siyempre pagtatanggol ka ng Diyos. At kung ang hukuman, ay pagtatanggol ka ng Diyos. Ganun lang po kasimple. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong turo at aral sa amin ayon kay San Pablo, yung apostol na kanyang isinulat. Salamat po, napakaliwanag ng iyong turo at aral sa amin sa gabi. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo pong mga nanonood, nakikinig ng Home Bible Study dito po kay Sister Cyril, Barangay 96, Sonid, District 1, Tondo, Manila. Like, i-share kayo, mag-share po kayo sa iba. Yun lang po. Ano? God bless us all. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si Sister. Yeah, Sister Cyril po, no? God bless us all. O, kaway, sister. God bless us all.